Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ide-demo ko lang po ito kung paano po paggamit ng Calandrius oil na meron na po ngayon na automatic shut off mga boss. Kasi yung bibili po nito hindi pa siya marunong sa kalan. Kasi nga po pati yung chamber hindi alam. Yung automatic shut off di rin po alam kung saan daw po yun. Papakita ko lang po. Una, lagyan ng karton mga boss. Maraming klase ng pagpapapoy. Marami naman napapanood sa YouTube kung paano magpapoy. Ako ganyan po ginawa ko at wala naman akong tissue at saka gasolina. O kahit yan na lang po. At saka yan ang lagi kong ginagawa, mga boss, karton lang. Pag siyempre nabuhusan na ng pinag-change oil na use motor oil. Sisindihan na. Yan mga boss. Tapos, titingnan kung kaya ng buksan ang blower. Bubuksan na po pala ang blower. Depende po kung kaya na nung apoy. Sa mahina lang po muna. Yan po ay palakas ng palakas. Yan po. Palakasan ulit ng konti. Yan pong chamber natin manipis lang. Kaya madali pong pag-initin yan mga boss. Lakasan ulit ang hangin mga boss. Siguro okay na po yan. At ako po, ang ginagamit ko po karton. Ang ginagawa ko po dyan hinahalukay ko po yan para masunog po yung karton bago ko po yan pasukan ng langis mga boss. Para in case na makalimutan man ninyo na sa pagkatapos nyo magluto ay makalimutan yung patuyuin, konti lang. Dalawang klase po yan. Pwedeng sa una pa lang tuyuin nyo na yung carbon, hibasin nyo na yan, di naman po mamamatayan. O kaya pagkatapos nyo magluto, pwede rin patayin nyo na yung gripo, busin nyo na lahat ng langis dyan, ganyan lang, hayaan nyo lang na nag-aapoy. At yan po nung sinampulan ko nung nakaraan hindi ko pala hindi ko natuyo, maraming carbon. At yan po, pag sigurado na po na mainit at hindi na po mamamatay, pwede na po natin ilagay yung saklob natin. Pressure cup mga boss, pressure cup. Napansin nyo mga boss, malakas ang apoy nya. Maganda sana kung ganyan lang na yung kontrolado lang ang langis sa loob. Ganyan po sana kataas ang apoy niya. Yan po pag ginamit natin yung automatic shut off niyan, hihina po yan kasi maraming langis na sa loob na hindi na niya kayang sunugin. Base po sa experience ko, ganyan po nangyayari. Yan, hinalo ko pa po ulit kasi may mga carbon pa. Halos maraming carbon po yan. Pag nagpapoy po kasi ako, marami akong karton maglagay. Sinatsagaan ko na lang yung linisan. Yan mga boss, lakas ng apoy. Ang problema nga lang yan, yan nakukuha po yan sa patak-patak system. Kung yan po papatak-patakan system natin, ganyan po kataas ang apoy sana yan. Gagamitin natin yung automatic shut off niya mga boss. Ayan po. Doon sa mga hindi pa po marunong, pagka gano'n na po na okay na po yung apoy natin, paganahin na po natin yung hindi na po mamamatay yung kahit damihan na natin ng langis. Bukas po natin ng mga hindi sagad mga boss, malapit sa yan, nakita nyo nahinto naman. Yan, may napatak-patak siya konti. Pero yan po tested ko yan. Pag hindi po gamit, wala po talagang tutulo dyan kahit bukas na bukas. Nasubukan ko na po yan.
Ngayon lang, pag ginagamit, matagal siyang pahintuin. Minsan nga po, hindi nahinto. May napatak talaga. Ilagay po natin sa kalahati ng speed controller. Medyo matagal mga boss tumulo. Bantay-bantayan lang po natin. Mahihibas na yata po yung tubig ko ron eh. Hindi pa natulo po to. Ayun mga boss, tumulo na naman. Balik po sa puno sa loob ng chamber. Yan po ang patunay na na gumagana po ang automatic shut off natin. Hindi na po natin, kahit hindi na po natin bantayan yung patak-patak. Kung gusto po nyong gamitin yung natin, automatic shut off. Yan. Nulit ko yan po tested ko na, natigil po talaga ang patak niya pagka hindi ginagamit. Kahit bukas na bukas po ang gripo. Kaya po kahit maiwan natin nakabukas yan, wala pong problema. Titigil po at titigil yan. Habang naghihintay ulit pumatak, shoutout po tayo. Hindi ko na po papakita sa screen. Kaantay lang naman tayo. Shoutout natin tong dalawa. Sila Sir Thermocool at si Sir Hardes.
Sila po ang may papakana niyan. Pero ang sabi naman, si Sir Hardes daw po naka-invento niyan. Ano naman, kung hindi naman nag-tutorial si Sir Thermocool, hindi ko rin malalaman. Para sa akin lang po yan. Kaya malaking tulong. Kaya dalawa na po sila para sa akin ang nakaano niyan. Nung si Sir Thermocool ang tutorial niyan, marami pong nanood. Baka siguro sa kakayanan po nakapunta sila kay Sir Hardes. Yun po para sa akin lang po. Pasensya na dun sa huwag po kayong magalit sa akin. Shoutout natin sila yung mga pinanggalingan po niyang forma na yan. Si Sir Casenet. Yan. Laser flame po talagang laser flame na rin po ang tawag diyan kasi siya po ang nakatuklas niyan. Yun ang niya. Yan ang laser flame mga boss. Kung hindi man yan basta yan po ang tawag namin diyan. Hindi rin. Basta kahit anong itawag, basta kasi Sir Casenet po kasi niya. Nakatuklas nung may ribbit. Medyo iniba ko lang ng style. At siyempre, kung nandiyan si Sir Casenet, nandiyan din si Sir Larsky. Alam naman natin na kahit anong konsepto ng kalan, nandiyan na halos si Sir Larsky. Kasi yung oil destructor, kanya po yan. Ayan mga boss. Tumulo na naman po. Sakto. Yan lang po ang nakaka-excite dyan tumigil na naman. Pag gumagana mga boss, nakakatuwa. Yan po malakas na. Subukan pa po nating palakasan pa yung halos malapit na sumagad sa speed controller. Kung ano po mangyayari. Kaya mga boss, ang apoy niyan pagka malapit na siyang sumagad. Kung nagmamadali kayo, talaga ganyan ninyo. Lala po kayong problema dyan sa patak-patak niyan dahil magkukusa na po ng patak doon yung langis natin. Bantayan ulit. Maraming salamat po sa nagsusubaybay kahit po mahaba. Sa mga nagtataga, salamat po dun sa kapupunta lang po sa channel. Kung nagustuhan nyo po itong video, ilagay po sa kalahati ng speed controller. Kung nagustuhan nyo po itong video, pahinaan po. Yan po ay mahina. Yan po ang pinakamahina. On, mga boss, on. Yan lang po ang hirap dyan sa pag may laser flame siya, wala siyang ihihira. Opo, wala po siyang ihihira. Malakas po talaga siya. Patayin natin. I-on natin mga boss. Yan na po, pinakamahina niyan mga boss. Doon po sa bibili. Kaya pinakadabis po niya, mayroon talaga tayong yero. Pagka ganyan po na pangmalakihan ang order nyo. Pero yan naman po, di 4 lang. May ilalakas pa po yan kung lalagay sa 16. Yan na rin, ganyan na rin ang burner, ilalagay lang sa 16. Yung nga lang, malakas sa langis. Lagay sa kalahati ng speed controller mga bossing. Noon po sa kapumunta lang po sa channel, kung nagustuhan nyo po itong video, magkikisuyo po ako. Pa-subscribe naman po ng channel.
Bantayan po ulit natin yung excitement. Yan po nakaka-excite diyan eh. Tingnan niyo mga boss. Op. Pag kulang na ron, magdadagdag siya. Pupunan niya yung mga nagagamit po ron, pupunan niya. Ayan, nakita niyo naman. Pag puno na, siya, titigil na mga boss. Ayan, papatak siya, may mahina. Kahit naka 45 degree na yung natin. Ewan ko kung tawag dyan ni Sir Kasinit, kung basta hindi masyadong sagad mga boss. Naka na yan, naka 45 na. Kung 45 man ang tawag doon, may natulo pa rin. Yan po ay tested na yan, na basta hindi gagamitin, kahit bukas na bukas po yun tigil po yan, natigil po yan. Diyan ko po tinesting, sa langis ko po yan tinesting, hindi sa tubig. Tinatsagaan ko po yan na ilalagay ko muna ng mahaba, tapos papadalawin ko, tapos puputulan ko pagka kulang pa, unti-unti lang putol nung tubo na yun pababa, yung pinaka air intake nya, hanggang sa makuha ko yung ron sa loob. Mahigit 1 cm mga boss, para wala nang adjust. Kaya naman yung ganyang kataas 1.5 cm hindi na kukulangin mga boss. Hindi na kukulangin ang langis doon sa loob, para wala na pong i-adjust yung may-ari. Yun nga lang, talagang malakas yan. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.